Angeline's POV. Di na magkamayaw sa kaba ang puso ko at gusto na lamang hatakin paalis doon si Adi matapos makitang bahagyang lumuhod si Andre para lang makapantay sila ng anak ko. Kita ko ang pag-igting ng panga niya at pagtitig ng malalim sa bata. "We have the same eyes, mister." Inosenteng sambit ni Adi. Kita ko kung paano naningkit ang mga mata ni Andre sa kanya at tila mas sinusuri pa nga ito. Kita ko rin bahagyang umatras si Adi na marahil hindi na komportable. "Don't stare at me like that." Malamig na bigkas ng anak ko na siyang nakapagpaawang sa labi ni Andre. Minsan talaga lumalabas ang pagiging montero ni Adi. "Kilala ba iha ng anak mo ang kausap niya?" Tanong sa akin ng ginang. Napalingon ako rito at tumango na lamang upang di na to magtanong pa. Pagbalik ng tingin ko, buhat na ni Andre si Adi. "Talking to strangers is bad, kiddo, but since you're alone, I guess I need to help you find your mother?" May gigil na bigkas ito sa dulo pagkatapos ay ngumisi. "My mama? Why?" "I just want some grapes. I know where to go, mister." Sumimangot ang anak ko na kinangisi naman ni Baron. "Literal na nakikita kita sa kanya, Mr. Andre. Lumungoy yata sa kalagatan ng kasangga mo para lang matukoy sa sinapupunan ng kanyang ina." Makahulog ang bigkas nito. Napirmi ko ang aking labi. Pinipigilan ko ang sariling hatakin palayo sa kanila si Adi. Alam kong magkakagulo lang lalo na kapag ginawa ko yon. Isa pa, hindi ko alam na agad kaming magkikita sa ganito. "Put me down, mister. If you want buy me grapes, then you don't have any right to carry me." Mas malamig na bigkas ni Adi. Nakita ko ang pagkagulat ni Andre, maging ang tendera sa harap nila ay nagsalubong ang kilay. "What? I'm just trying to help you, young boy. If you want, I can watch over you while we're waiting for your mama." Banayad na pagkausap dito ni Andre. Doon ko lang narinig ang boses niyang ganun. Di ko mapaniwalaan na kaya niya magpasensya sa isang bata. He had a bad temper and to think that he was speaking so calmly made me doubt his true intention. "I know how to get back home. Please, put me down." Naglumikot si Adi dahilan pang bitawan siya at ibaba ni Andre. "That's better. We can send you home. Right, Baron?" Nalingon pa nito si Baron na alanganing umiti. "Yeah, you can trust us." "My papa said do not trust anyone aside from my mama and Auntie Nadia. I don't know you two, so I won't trust any of you." Matapang at matatag na bigkas ni Adi. Nangunot ang noon ng dalawa at ganon din sa akin dahil sa sinasabi nitong papa. Kung di ko lang naalala na papa ang tawag niya kay Aldrin, baka lumabas na ako sa pinagtataguan. Ngunit tingin ko mas naging kuryoso lamang sa kanya si Andre. Seryoso ang mga titig nito at tila ayaw ng pakawalan pa si Adi. "So you have parents?" Naniniguradong tanong nito sa bata. "Of course, what do you think of me, an alien? I have papa, I have mama, I have auntie, and I have new friends on the seashore." May galak na bigkas nito. Di ko alam kung kakalma pa ba ako matapos makita. Tumikwas ang kilay ni Andre. Ayaw ko man tuloy mabilis kong kinapa ang cellphone ko. Denial ang numero ni Greco. Kagat-kagat ko ang labi na mag-ring at sinagot niya ang tawag. Halos mapasigaw ako. "Do something, Greco. Andre is literally talking to Adi right now. Di ko alam ang gagawin ko." Gigil ngunit mahinang bigkas ko. Takot na marinig nila ang boses ko. "Calm down. I will help you. I will call him for an emergency meeting, then grab your child and go home, you get it?" Di man niya kita, tumango ako. Agad binaba ang tawag at tingin ko'y lalo lang akong numawis sa kaba matapos makita na kaluhod muli sa harap ng anak ko si Andre. Tila kinakausap ng masinsin ng anak ko. "You can tell me, kiddo, who's your papa?" Tanong nito na nagpahina sa tuhod ko. Kita ko iritado na si Adi sa kanya, ngunit tila sasagot naman. "My papa is Ald..." Ngunit di natuloy ni Adi ang sasabihin matapos sumunog ng cellphone ni Baron. Pagtingin pa lang sa screen, agad niya nang iniabot kay Andre. "Mr. Greco is on the line, sir." Kita kong nagdilim ang tingin ni Andre at doon lang din siya tumayo ng maayos. Namewang at kinausap marahil si Greco. Si Adi na may nakatingala sa kanya, tila interesado sa usapan nila. "Meeting? For what?" "I am outside and I need to guard the child." "Fine. Make sure this is important, Greco." "If we're not, we're friends. Over." May igting na bigkas pa nito. Napanunok ako. Kasalanan ko ba na nagtapos ang pagkakaibigan nila? Pero hindi ko na problema yun. Ang problema ay kung papaano ako maiuwi ang anak ko. Kala ko aalis na sina Andre, ngunit hindi. Sandali lang nila pang pinagmasdan si Adi at tila ayaw nang maiwan.
Kung di lang pinaalala sa kanya ni Baron ang meeting, ay hindi pa niya aalisin ang tingin mula kay Addie. You really want grapes? Tanong nito sa bata. Tawad na tumango si Addie na ikinatango din ito. I'll buy 1 kilo but you need to answer my question after. You get it? Pakikipagkasundo niya sa anak ko. Sandali pang nag-isip si Addie. Nilingon ang ubas bago nilingon nito ang lalaki. Kalaunan tumango ito na ikinasapo ng noo ko. Good then, we have a deal, kiddo. Binalingan nito ang tindera. At agad na bumili ng 2 kilo ng ubas. Bahagyang lumuhod at iniabot iyon kay Addie. Thank you, mister. Kitang-kita ko pa ang pangisi ni Andre at pagkiling ng mukha niya. That's not for free. It's okay. The thought that you paid for this and gave this to me is something I should be thankful for. My mama made me realize that I should always be thankful for whatever I currently have because others don't have any. Ngumiti pa nga ito ng maliit. Nilukob ng init ang puso ko at nangilid ng luha. Di ko alam na sa ganong paraan naisip ni Addie ang lahat. Napangiti ako at gustong ipagsigawan. Proud ako sa kanya, ngunit nang makita ang paniningkit ng mga mata ni Andre, umatras ang luha ko. Your mama? Kuryosong tanong nito sa bata. Yes, my mama is the best mama. Ngumisi to na kinangisi rin ni Andre. Now I'm curious. I think I know your mama. Who is your mother, young boy? What's her name? Tanong nito na nakapagpatigil sa mundo ko. You don't want to tell me your mother's name? Fine, just tell me your name. Matagal siyang tinitigan ni Addie bago nagsalita. I'm Addie. Just call me Addie. Simpleng sagot ng anak ko. Bahagyang tumango si Andre bago umayos ng tayo. I will remember you, kiddo. Yon ang huling sinabi ni Andre matapos siyang piliin na umalis ni Baron. Di na ako agad nakakilos nang tumalikod sila. Inintay ko pang mawala sila sa paningin ko bago ko mabilis nilapitan si Addie. Binuhat at nagmamadaling lumabas sa palengke. Agad ko ring pinara ang tricycle at nagpahatid sa rest house. Good job, baby. Don't just let any important information to strangers, alright? Pagkausap ko pa rito. Ngunit tila hindi naman niya ako pinakinggan. Ang atensyon niya nasa hawak ng mga ubas. Mama, why do we have the same eyes? Bigla ang tanong nito. Huh? That man, Mama. I exactly look like him. His stares, his eyes, his looks. Is he my another uncle? I look like him than Papa Aldrin. Is he Papa Aldrin's brother or cousin? Nalingon pa ako nito na inosente na akala mo'y madali lang sagutin ang tanong niya. Madali naman sana kung di lang niya tatay iyon. Ang kaso mahirap. Ayokong sabing oo dahil ayokong mas makuryoso siya at hanapin pang lalo si Andre o mas magtanong pa ng tungkol sa lalaki. Hindi ko siya kilala, anak. Sigurado kung di rin siya kilala ng Uncle Aldrin mo. Huwag na natin siyang pag-usapan, ha? Nagyuko siyang lalo at tila di nagustuhan na naging sagot ko. I don't want him more. We're the same. We have the same eyes, Mama. Nagpumilit ito ngunit di ko na sinagot. Di na rin naman niya sinabi pa ulit nang makarating sa rest house. Tahimik to ngunit ramdam kong mabigat ang damdamin nito. Madalas pa nitong tingnan ng mga ubas sa tingin ko ay na kay Andre na naman ang isip niya. Inis akong pumikit at huminga na malalim. Gusto ko man magalit, hindi ko magawa. Inosente si Addie at hindi niya alam na yun talaga ang papa niya. What are you feeling right now, baby? It's probably what they call lukso ng dugo. Kinalma ko ang sarili at pilit na pinasigla ang sitwasyon. Nakangiti ko pang nilapag sa harap ni Addie ang carbonara at plato ng lumpia. Do you want to eat on your own? Or do you want me to feed you, baby? Maingat kong tanong. Mabilis tong nagangat ng tingin. And on that millisecond, I thought I'm literally looking at Andre, but no. Mama, can we go to the market tomorrow? The man might be looking for me. Hindi pwede, anak. May work ako bukas, some other time. Have you seen his clothes? He's a busy man. I am sure he doesn't have time for chit-chats. May timping bigkas pa nito. Ayoko naman talagang magalit. Hindi ko lang mapigilan. Lalo na't bukang bibig nito si Andre. Bakit kasi kailangan magkausap pa sila? Maliit siyang tumango bago kumain. Kita ko namang tumamlay siya at kaunti lamang ang kinain niya. Hindi ko na siya pinilit. Agad ko na rin pang pinaghilamos upang makatulog na. Tinawagan ko rin si Nadja ng gabing iyon, ngunit tila di naman to nakikisimpatya at nakahalakak pa. Oh, di gulat yung tao at may kamukha siyang bata? Tanong nito at biglang tumawa. Nangunot ang noo ko. Walang nakakatawa doon, Nadja. Gusto ko nang lumipat sa ibang lugar.
Nahiya lang ako kay Gweco at baka kapag ginawa ko'y mas mapadali pang paghanap ni Andre. Sure ako ilalaglag ako ni Gweco. Ha? Eh di wag mong sabihin kung saan ka pupunta. Hindi siguradong suhestyon pa nito. Ah, gusto ko na lang maglaho, Nadia. Inis ko pang sigaw. Napalabi ako at mahinang sinabunutan ng sarili. Gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik kasama si Adi, pero bakit kasi hindi na lang sila manahimik? At magpakasal sa kung sino, hysteria ko ba? Muli itong tumawa sa kabilang linya na mas ikinainis ko. Chill, Angeline. Safe ka pa naman hanggat hindi ikaw nakikita niya. At isa pa pala, ngayon ko lang na sagaps na sawi na naman ng mga sister mo. Tumawa na naman to na ikinasalubong ng kilay ko. Wala ka pa palang napipili sa kanilang dalawa. Eh magulo rin tong si Andre, no? Papasearch sa fiancé pa. Ayaw rin naman na magpakasal. Natahimik ako at sandaling natigilan. You mean as in, ayaw magpasakal? Kasal pala? Yup, yun ang narinig ko. Ang sabi, may hinahanap pa. And girl, hindi tayo bobo para hindi malaman kung sino hinahanap niya. Marin akong pumikit at napaupo na lamang sa kama. 5 taon na si Adi pero hanggang ngayon naghahanap pa rin siya. Di pa ba siya nakaka-move on? Di ko mapigil ang hysteria. 5 taon pero naghahanap pa rin? Correct, my friend. Di raw siya makamove on sa pinagsaluhan ninyo sa kama. Humagkikik ito na ikinamura ko. And I think mas lalo siyang maghahanap ngayong nakita niya na si Adi. Kung naalala mo pa, nanghihinala siya dati na nabuntis ka niya at nang makita niya ang harap ng anak mo, paniguradong iniisip niya, anak niya si Daddy. Kung naalala mo pa. Kasi nga anak naman niya talaga. Welcome to Jokchakan Round 2. Dagdag pa nito at malakas na tumawa. Bibig mo, Nadia, di ka nakakatulong. May gigil na bigkas ko. Imbes tumigil, mas lalo pa tong humalakak. Na-miss mo ba? Di ko na siya pinatapos at pinutol na lamang ang tawag. Dumobli yata ang sakit ng pakiramdam ko. Di ko tuloy alam kung lalabas pa ba ako ng bahay. Ilang araw din kaming hindi pumasok ng trabaho. Gusto ko na nga lang tapusin ang 1 buwan na nagkukulong sa rest house ang kaso. Galit na si Gweco. Kaya wala ako nagawa kundi ang pumasok sa trabaho. Kabado ako na makarating. Pakiramdam ko kasi may nagmamasid sa akin kahit na wala naman. Hindi ako mapanatag. Nagtataka na nga si Rod sa kilos ko kahit nagpaalam lang ako na bibili ng pagkain sa karinderya at snacks ni Adi. Siya pa ang pinagbabantay ko sa anak ko. Mahirap na at baka makasalubong na naman si Andre. That way, my son is safe. Adobo po at sinigang. Tumango ang tindera, ngunit di naman niya may alis ang tingin sa binabasang dyaryo. Ang laki, 10 milyong piso, house and lot plus brand new car at pabuya. Bulong nito sa sarili. Napasimangot ako. Imbes kasi na ibigay nito ang binibili ko, hindi niya mabitawan ang dyaryo. Miss, adobo nga at sinigang po, pag-uulit ko. Wala sa loob, nag-angat ito ng tingin sa akin. Ha? Sandali lang ha, titingnan ko lang mabuti tong hinahanap at baka bumili na rito. Sayang din tong ibibigay nila sakaling makita. Nagsalubong ang kilay ko at nakiusyoso rin sa dyaryo. Maliit akong tumingkayad para mabasa ang hawak niya at tingin ko, tinuklaw ako ng ahas sa nakitang headline, pati na rin sa pabuya. Pinaghahanap, Angeline Di Masupil. 10 million pesos, house and lot plus brand new car. Mahinang basa ko ron na ikinakaba ko. At tingin ko ay namutla ako matapos nang makita ang litrato kong gamit nila noon sa paghanap sa akin. Nasa unahan ng dyaryo, sakop yata ang buong papel. Walang hiya ka, Montero? Mahina akong sambit. Sa takot ko, hindi na ako bumili. Agad akong bumalik ng store at kinuha doon si Adi na hindi ko na pinansin pa ang nagtatakang si Rod. Ilang beses akong napalunok. Hindi matingnan ang anak kong seryoso na nakatitig sa akin. Mama, are we in a hurry? Nagtatakang tanong nito. Huminga ako ng malalim at tumigil pang sandali. I think I need a new hair color, baby. What do you think will work for my hair? Kunwaring tinaas baba ko ang mga kilay para mawala ang tensyon at hindi niya maisip na may problema. Blue? Di siguradong sagot niya. What about dark ash blonde? Napangiti siya ng maliit at agad tumango. Artista ka, mama? Inosenteng tanong pa nito na ikinangiti ko. Agad ko siyang binuhat at pinuno ng hagkan sa pisngi bago kami nagtungo sa store na nagtitinda ng pangkulay.
Mabilis lang at agad ding umuwi sa bahay. Inasikaso yon kahit hirap ay pinilit kong kulayan ang sariling buhok. Napaharap sa salamin at pilit na inaabot ang mga hibla. Mama, when are we going to buy something on the market? Pangulit pa ni Adi habang abala itong nagbubuo ng Lego sa may bandang gilid ko. Bakit? May gusto ka bang kainin? Marami pa tayong stock, anak. Baka next month na lang tayo mamili sa palengke? Seryoso ko pang sagot. Alam ko naman ang gusto niyang mangyari. Alam kong nagbabaka sakali siya na makita doon si Andre. Mabilis ako napasulap sa kanya matapos marinig ang tunog ng ilang Lego niya. Hindi siya nakangiti at walang ganang hawak ang isang Lego. Napahinga ako ng malalim. Agad niyang tinapos ang pagkukuring ng buhok. Na matapos agad nilapitan si Adi na sa lubong ang kilay at matalim ang titig sa mga Lego. Muli akong napabuntong hininga at agad siyang nilapitan. Niligpit ng mga Lego places niya na kanyang ipinagtaka. Mama, why? I guess we need to get some fresh air. Do you want to visit the nearest resort? Ngumiti ito at kinindutan siya ng isang beses. Napatalon to sa tuwa. Are we going to swim? Sasama po ba si Papa Aldrin? Kumibit balikat ako at ngumiti. I am not sure but we can call him. Ngumisi na ito at nauna pang maghalugog ng mga damit. Naiiling na nangiti ako. Ayaw ko na nga munang isipin pa si Andre. Ayaw kong lumayo ang loob ng anak ko sa akin. Nag-ayos ako ng mga dadalhin, damit at ilang pagkain. Nagbiyahe kami agad sa pinakamalapit na resort, malayo sa resort nila Andre. Kakaunti lang ako ang mga tao na makarating kami. Mama, I want to swim. Malakas pang sigaw ni Adi na pumukaw sa atensyon ng ilang turista. Lower down your voice, baby. Yes, we will swim. Tatawagan ko lang ang tito mo. Nakakaintindi itong tumango.